Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw. From the book of Matthew chapter 26 verse 47 hanggang 56. So ito po yung mababasa natin. Ang pagdakip kay Jesus. Nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas, na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, "Kung sino nga halikan ko, siya ang dakpin ninyo." Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po, Guro," saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan na pinakapunong pari at nantagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay padadalan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari?" Binalingan niya ang mga tao at sinabi, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa." So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 26 verse 47 hanggang 56. So ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dito na, "Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel?" So, kung hiningi ng ating Panginoong Jesucristo ang tulong sa kanyang ama, sa Diyos Ama na nasa langit, at magpapababa ng 12 na batalyon kaagad ang Diyos Ama na nasa langit, no, para tulungan ang Panginoong Jesucristo, pero hindi yon ginawa ng Panginoong Jesucristo dahil para matupad ang kasulatan sa kanyang buhay, or para matupad ang kasulatan na sasabing ito'y dapat mangyari, no? Yung kasulatan ng mga sa Old Testament ng mga propeta na nauna sa kanya, ay dapat mangyari yon kung ano mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. So sana is nagustuhan nyo yung Bible verse na binasa ko ngayong araw, at kung nagustuhan nyo is please follow, like, and share the videos, at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. So magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Magpabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. You cannot enter the kingdom of God unless you become born again. So keep safe. God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong share sa inyo ngayong araw. From the book of Marcos chapter 9 verse 30 hanggang 32. So ito po yung mababasa natin. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga tao at papatayin. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila maunawaan ang kanyang sinabi, at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcos chapter 9 verse 30 hanggang 32.
So keep safe, God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye-bye.